34 points ni Leonard, pinabagsak ang Mavs para sa play-in push. Jaylen Brown, tinapatan ng 4 na beses na record ni Larry Bird. At Stephen Curry, nakuha na ang unang panalo sa pagbabalik. Grabe magtrabaho ang bagong center ng Warriors na si Basi. Pinabuti ng Los Angeles Clippers ang kanilang pwesto sa play-in tournament sa pamamagitan ng panalo laban sa Dallas Mavericks nitong araw sa Inglewood, California. Patuloy na humabol ang Mavs. Lumapit sa 65-55 sa halftime at nakuha ang kanilang unang abante sa 78-77 sa pamamagitan ng isang 3-pointers ni Klay Thompson. May 3 minuto pang natitira sa third quarter. Tinapos ng Clippers ang yugto sa 12-4 run kung saan si Leonard ay umiscore ng 10 points at nagdala ng 89-84 na kalamangan papasok sa huling quarter. Tuluyang kinontrol ng Clippers ang laro sa huling 13-3 run upang makuha ang 16-point lead matapos ang dunk ni Benedict Mathurin. Nag-shoot si Leonard ng 11 of 19 mula sa field para sa Clippers na may 44.6% na team shooting. Nag-shoot naman ang Mavericks ng 35% at nagawang mabawasan ang kanilang malaking maagang agwat kahit na nagtapos lamang sa 18.2% mula sa 3-point range. Umiscore si Thompson ng 11 points para sa Mavericks sa 4 of 17 shooting mula sa field, kabilang ang 1 of 10 mula sa 3-point line. Malakas ang simula ng Clippers matapos kumuha ng 17-0 na abante mahigit 3 minuto pa lamang sa laro. Umabot sa 23 points ang kanilang lead sa first quarter at tinapos ito na may 13-point lead. Nagtala si Kawhi Leonard ng 34 points at nagdagdag si Darius Garland ng 22 points. Umiscore naman si John Collins ng 12 points at nag-ambag si Derrick Jones Jr. ng 11 points at 10 rebounds habang ang ika-8 pwestong Clippers ay umangat ng isang buong laro laban sa ika-9 na pwestong Portland Trail Blazers. Samantala, si Cooper Flagg ay gumawa ng 25 points para sa Dallas at nagdagdag si Marvin Bagley ng 21 points habang bumagsak ang Mavericks sa 2-9 mula noong March 16. Ang 19 years old na si Flagg ay umabot sa 25 points sa ika-21 beses sa kanyang rookie season at galing sa magkasunod na laro na may 45 at 51 points. Parehong umiscore ng tig 12 points sina Max Christie at Ryan Nembhard para sa Dallas na natalo sa ika-3 beses sa 4 na laro laban sa LA Clippers ngayong season. Maghaharap ang Clippers at Blazers ngayong Sabado sa Portland sa laban para sa mas kanais-nais na ika-8 pwesto sa play-in. Umangat ang LA sa 7-2 mula nang manalo sa overtime laban sa Dallas noong March 22. Sa sumunod na balita naman, si Jaylen Brown ay lalo pang umusbong bilang pangunahing opsyon ng Boston Celtics sa buong 2025-2026 season. Kahit na bumalik si Jason Tatum, malinaw pa rin ang hierarkiya sa opensa ng team sa Beantown. Pinalawak ni Brown ang kanyang laro at naging mas mahusay siyang playmaker, ngunit sa pag-score pa rin siya pinakanangingibabaw. Nitong araw, muling siyang nagpakitang gilas sa pag-score matapos magtala ng 35 points mula sa 13 of 29 shooting upang pamunuan ang pagbawi ng Celtics sa isang mahigpit na laban na nagtapos sa panalo laban sa Charlotte Hornets. Sa paggawa nito, nalampasan niya ang 2,000 points para sa 2025-2026 season, ang unang beses sa kanyang career na nagawa niya ito. Kailangan lamang niya ng 20 points sa larong iyon upang mapasama sa isang piling grupo sa kasaysayan ng Celtics. Siya ang ika-8 player sa kasaysayan ng prangkisa na nakapagtala ng hindi bababa sa 2,000 points sa isang season. Nakasama niya sa listahang iyon sina Larry Bird, Paul Pierce, John Havlicek, Jason Tatum, Sam Jones, Kevin McHale at Isaiah Thomas. Sa kabuuan ng season, nag-a-average si Brown ng humigit kumulang 28.8 points kada laro at nanatili siyang halos malusog sa buong taon para sa Celtics. Malaki ang tsansa niyang mapasama sa first team All-NBA, lalo na't maraming players sa liga ang nasugatan. Malamang na magtatapos ang Celtics bilang ika-2 seed sa Eastern Conference. Malaking tagumpay ito, lalo na't marami ang nag-akala na babagsak ang kanilang performance dahil sa pagkawala ni Tatum at sa mga pagbabago sa roster dulot ng mga issue sa buwis. Noong nakaraang season, nadulas ang Celtics sa ika-2 round ng playoffs laban sa New York Knicks. Ngayon, sisikapin nilang maitama ang pagkakamaling iyon habang papalapit na ang playoffs sa loob ng wala pang 2 linggo. Sa huling balita,
si Stephen Curry ay nagtapos ng kanyang 17 points performance sa pamamagitan ng isang game-tying na 3-pointer pagkatapos ay ginawang offensive rebound at assist ang sarili niyang mintis para sa go-ahead na 3-pointer ni Brandon Podziemski habang nanalo ang Golden State Warriors laban sa Sacramento Kings nitong araw sa San Francisco. Si DeAnthony Melton ay nagtala ng pinakamataas na 21 points sa laro at si Podziemski ay nagtapos na may 20 points para sa Warriors na nagtapos sa 4 na sunod na pagkatalo habang pinapahinga si Kristaps Porzingis sa unang laro ng 4 na laban sa loob ng 6 na araw. Samantala ang Sacramento naman ay pinangunahan ni Killian Hayes ang balansing opensa na may 18 points mula sa bench para sa Kings na natalo sa ikalawang sunod na laro. Sa pamamagitan ng 13-0 run mula sa dulo ng ikatlong quarter hanggang simula ng ika-4, nabura ng Kings ang kanilang pagkakaiwan na umabot pa sa 16 points na nagresulta sa dikit na pagtatapos. Isang 3-pointer ni Doug McDermott ang bumasag sa 101-101 at nagbigay sa Kings ng huling abante sa 2 minuto na natitira bago agad sumagot si Steph ng kanyang ika-4 na 3-pointers sa laro. Hindi na ipasok ni Curry ang posibleng go-ahead na 3 mula sa kanang sulok ngunit bumalik sa kanya ang rebound. Sa halip na mag-shoot mula sa 15 feet, pinili niyang ibigay ang bola kay Podziemski sa itaas ng key at napanood niyang ipasok ng kaliwete ang kanyang ika-4 na 3-pointers ng laban para sa lamang na hindi na binitawan ng Golden State. 2 free throw ni Seth Curry at isa kay Melton ang nagselyo ng panalo. Sa una sa 2 laban nila ngayong linggo laban sa Caribal sa Northern California, tinapos ng Warriors ang first half sa 28-16 run na nagbigay sa kanila ng 66-53 na abante sa halftime. Nagpasimula si Melton sa pamamagitan ng 2 3-pointers, ngunit si Curry ang naging bida na nagpasok ng mga shots mula 26 at 24 feet habang nafa-foul at nakumpleto ang 2 4-point plays. Sa kanyang ikalawang laro lamang matapos ang 27 games na pagkawala dahil sa pananakit ng kanang tuhod, nagtala ang star ng Golden State ng 14 points sa first half. Nagrehistro si Charles Bassey ng double-double na 14 points at 12 rebounds para sa Warriors, habang si Pat Spencer ay may 14 points, 3 assists, 2 rebounds, 1 steal, at si Gary Payton ay may 12 points, 4 rebounds, 3 assists, at 3 steals. Nag-ambag naman si Draymond Green ng game-high na 7 assists. Para naman sa Kings, nagtala rin ng double figures sina Maxim Reynaud na may 17 points, 7 rebounds, si McDermott na may 16 points, 4 rebounds, 2 assists, si Precious Achiuwa na may 13 points, 6 rebounds, 4 assists, si Nikki Clifford na may 12 points, 6 rebounds, 2 assists, 2 steals, at si Daequan Plowden na may 11 points. Nagdagdag si Dylan Cardwell ng team high na 9 na rebounds at si Devin Carter ng team high na 5 assists para sa mga bisita. As well as Keith Santos and Podziemski. It's fun to play with Charles Bassey. Just keep getting extra opportunities.